Wellman TV. Ricardo Willis. Kabanata 671 ang kinaroroonan nina Emerson at Maki. Nagtayo pa sila ng manor dito. Itinuro ni Ricardo ang gusali sa kanyang harapan habang naglalakad siya papasok, casual na nagtatanong. Yes, it was built by Mason, tumango si Dennis bilang tugon. Well, hindi masama. Mas mabuti pa kaysa maupo sa labas sa lupa, natatawang tanong ni Ricardo, kumusta ang pagtatanim dito? Mabilis na sumagot si Jeremy, ang kapaligiran ng pagtatanim dito ay napakahusay. Ang espiritual na enerhiya ay higit sa 10 beses na masiksik kaysa sa lungsod. At gamit ang mga diskarte at ang spirit jade at heavenly materials at earthly treasures na ibinigay mo, lahat tayo ay nakarating sa divine realm. Ito ay hindi maisip noon. Ang divine realm, na kilala rin bilang Apishi realm, ay ang terminong ginamit ng mga magsasaka sa secular na mundo. Para kay Dennis, Jeremy, at sa iba pa, ang maabot ang transmutation force o maging ang Grandmaster realm ay isang bagay na hindi nila pinangarap noon pa man. Gayunpaman, sa tulong ni Ricardo, nakalusot sila sa divine realm sa loob lamang ng ilang buwan. Ang bilis ng kanilang pagpapabuti ay talagang kahanga-hanga. Ngunit nang marinig ito ni Ricardo, umiling siya. Ano ang banal na kaharian? Napakabagal pa rin. Maaabot ninyong lahat ang golden core, nascent soul, o mas mataas na antas balang araw. Sabay na nabigla at nananabik sina Dennis at Jeremy nang marinig nila ito. Gayunpaman, walang nag-iisip na si Ricardo ay nagyayabang. Ang kanyang mga salita ay ang katotohanan sa kanila ngayon. Kung sinabi ni Ricardo na makakamit nila ito, tiyak na magagawa nila. Sa ilang panahon, bibigyan kita ng mas angkop na kapaligiran sa pagtatanim. Tinapik ni Ricardo ang balikat ni Dennis at hindi maiwasang isipin ang malayong isla. Nang marinig ito ni Dennis at ng iba pa, agad na nagningning ang kanilang mga mata sa sobrang tuwa. Sa sandaling ito, tumingin si Ricardo sa mga taong nagkukumpulan sa manor, na nakataas ang isang kilay. Si Maki at Emerson at ang kanilang grupo ay hindi nagtatanim dito. Regular silang pumupunta dito, pero hindi pa natin nakikita kamakailan. May sarili silang negosyo, at hindi nararapat na mag-inquire tayo, paliwanag ni Jeremy. Napataas ang kilay ni Ricardo sa sagot nito. Kahapon ay kaarawan ng kanyang biyenan, at bilang kanyang mga nasasakupan, dapat ay dumalo sina Emerson at Maki. Pero hindi sila nagpakita. At hindi pa sila nakapunta dito para magtanim kamakailan. May nangyari kaya? Sa pag-iisip na iyon, sumikip ang puso ni Ricardo. Hindi na niya nakipag-chat pa kina Dennis at Jeremy, at mabilis na umalis sa kanyang sasakyan. Alas 9 ng umaga, dumating si Ricardo sa Lachi Fire Security Group. Nakita niya ang isang binata na naka-duty sa reception desk, agad niya itong binati. Mr. Willis, nandito ka na. Ang binata ay isa sa mga miyembro ng Blood Slaughter Association, na orihinal na kaanib ni Maki, kaya natural niyang kilala si Ricardo. Nasaan sina Emerson at Maki? Nasa kumpanya ba sila? Casual na tanong ni Ricardo. Wala sila dito. May misyon sila. Umiling ang binata. Sa isang misyon. Kung gayon sino ang nasa kumpanya? Tumaas ang kilay ni Ricardo at nagtanong. Mapait na napabuntong hininga ang binata, maliban sa ilang bagong recruit na miyembro ng seguridad, halos lahat ay nasa misyon. Halos walang tao sa kumpanya. Wala ring natitira na magbabantay sa opisina. Nagulat si Ricardo sa naging sagot nito, naging kakaiba ang ekspresyon nito. Tumango ang binata at ipinaliwanag ang sitwasyon kay Ricardo. Ang mga taong ito, si Maki at ang iba pa, ay orihinal na mga mersenaryo sa ibang bansa. Pagkabalik, binuo nila ang Blood Slaughter Association at nagsimulang magtrabaho bilang mga assassin. Nang maglaon, sila ay na-recruit ni Ricardo at nakipagtulungan kay Emerson upang itatag ang Lachi Fire Security Group. Gayunpaman, pinananatili pa rin ni Maki ang pakikipag-ugnayan sa kanyang mga dating kasamahan sa ibang bansa at ilang mga mersenaryong organisasyon. Lalo na pagkatapos itatag ang Lachi Fire Security Group at mabilis na pinataas ang kanilang lakas sa panahong ito,
nagkaroon ng mas madalas na pakikipag-ugnayan sina Maki at Dagger upang dalhin ang negosyo sa kumpanya. Ilang araw lang ang nakalipas, nakatanggap si Maki ng kahilingan mula sa isang dating kasama na kanyang nakatrabaho, na humihingi ng tulong sa pagkumpleto ng isang misyon para sa isang mersenaryong organisasyon. Ang misyon na ito ay sinasabing lubhang mapanganib at nangangailangan ng mga bihasang indibidwal, at ang bilang ng mga tao ay hindi dapat masyadong maliit. Gayunpaman, ang reward na inaalok ay astronomical din, na umaabot sa napakalaki na $1 billion. Pinag-usapan ito ni Maki at Emerson at nagpasyang kunin ang trabaho. $1 billion, kahit na hindi sila magsagawa ng ibang mga misyon sa loob ng ilang sandali, kikita pa rin sila ng malaking halaga. Gayunpaman, upang maging ligtas, kinuha nina Emerson at Maki ang halos lahat ng pinakamalakas nilang grupo ng mga veterano at nagpunta sa ibang bansa. Matapos pakinggan ang paliwanag ng binata, walang imak na tumango si Ricardo. Bilang behind-the-scenes na tao ng Lachi Fire Security Group, ipinagkatiwala niya ang pamamahala kina Emerson at Maki. Dahil nakagawa na sila ng desisyon, hindi na masyadong masabi ni Ricardo. Bukod dito, talagang sulit ang $1 bilyon. Basta walang nangyaring hindi inaasahan. Gayunpaman, sa lakas ng kanilang grupo, hindi dapat magkaroon ng malaking panganib sa pagkuha ng isang mersenaryong misyon. Sa ganitong paraan, hindi tinawagan ni Ricardo si Emerson para magtanong, baka maabala niya sila sa misyon. Not to mention kung sasagutin nila ang tawag, mahirap kung ilantad niya ang kanilang lokasyon. Sa mga sumunod na araw, ginugol ni Ricardo ang kanyang oras sa pagsama kina Miranda at Nora, paminsan-minsan ay nagkakasama-sama ang kanyang biyenan at biyenan. Pinahahalagahan niya ang bawat minuto at pinahahalagahan ang oras na ginugol sa kanyang pamilya. Lumipas ang oras, at lumipas ang 1 linggo nang walang anumang malalaking insidente. At pagkatapos, sa gabing ito, nang matapos ang hapunan ni Ricardo kasama sina Miranda at Nora at bumalik sa Emerald Green Estates Villa, nakatanggap siya ng tawag sa telepono. Ito ay mula kay Sullivan, ang Vice Sect Master ng Broken Pulse Sect. Ang Broken Pulse Sect, isang sinaunang sekta, bagaman nakahiwalay sa mundo, ay may mga paraan ng pakikipag-ugnayan sa labas ng mundo. Guru. Matapos sagutin ang telepono ay magalang na binati siya ni Ricardo. Haha, Ricardo. Balita ko bumaba ka ng bundok kasama ang isang babaeng alagad na nagngangalang Samantha noon. Ngayon, bumalik na si Samantha sa sekta. Kailan mo ibabalik si Nora? Isa ka na ngayong disipulo ng Broken Pulse Sect, at kung gusto ka ng pamilyang Ancient Willis na saktan, hindi na sila magdadalawang isip pa. Kung walang urgent, mas mabuting bumalik sa sekta sa lalong madaling panahon. Nag-aalala talaga ako sa iyo, bakas sa boses ni Sullivan ang pag-aalala at puno ng kabaitan. Tila labis siyang nagmamalasakit kay Ricardo, ang kanyang junior na disipulo. Nang marinig ito, ngumiti si Ricardo at sinabing, Guro, makasigurado ka. Ilang araw pa, ibabalik ko muna si Nora sa sekta. May mga bagay akong dapat asikasuhin. Kapag natapos ko, babalik din ako. Walang mangyayaring hindi inaasahan. Oh, may aasikasuhin ka ba? Medyo hindi nasisiyahan ang tono ni Sullivan. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagmumuni-muni, sinabi niya, kung ganoon, hayaan mo si Kyrie na humawak nito at ibalik muna si Nora sa sekta. Kabanata 692, hinihimok na bumalik. Nang marinig ang ayos ni Sullivan, saglit na nagulat si Ricardo. Sa ganitong paraan, hindi mo na kailangang magpabalik-balik, makatipid ka ng oras, di ba? At mabilis kang makakagawa ng mga bagay at makabalik sa sekta. Nakangiting paliwanag ni Sullivan. Nang marinig ito, naisip ni Ricardo na hindi ito masamang ideya at sumang-ayon, ayos lang. Kailangan ko lang problemahin ang kuya ko. Kyrie, idol lang siya, hahaha. Tumawa si Sullivan. Hindi mapigilan ni Ricardo ang mapangiti. Matapos makipag-chat sa kanyang master na si Sullivan saglit, ibinaba niya ang telepono. Paulit-ulit siyang pinaalalahanan ng kabilang partido na mag-ingat sa labas. Hindi ito pinansin ni Ricardo. Ang tanging inaalala niya ay ang kaligtasan ni Nora.
Nang ibalik ni Kyrie si Nora sa Broken Pulse sect, naramdaman ni Ricardo na wala ng problema. Hindi magtatagal, makikipagkita siya sa mga tao mula sa Fiery Dragon at Sun Moon sect, at maglalakbay pa sa Sun Moon sect. Ang pagtatangka ng pamilyang sinaunang Willis na saktan siya ay tila hindi sapat na pagbabanta, lalo na pagkatapos ng pagkamatay ng Diritide na ipinadala nila noong huling pagkakataon, bagaman maaaring hindi nila alam na pinatay ito ng dalawa pang makapangyarihang indibidwal mula sa sinaunang pamilyang Winter. Hindi naman siguro sila mangangahas na madaling magpadala ng sinuman sa maikling panahon, tama ba? Sa sandaling ito, hindi alam ni Ricardo na nagsimula na ang panganib sa kanya. Ito ay dahil sa dati siyang umalis sa rehiyon ng Prayosya at tumawid pa sa isang malawak na kalawakan ng dagat sa pamamagitan ng barko, na naging dahilan upang pansamantalang mabaigo ang ilang paraan sa pagsubaybay. Nilito pa nito ang kabilang partido, na nagbigay sa kanya ng maikling panahon ng katahimikan. Nang gabing iyon, Slockmore. Ito ang huling lugar na tinutuluyan ni Ricardo bago tumungo sa dagat. Wicked Bone, masusubaybayan mo pa ba ang kinaroroonan ng batang iyon? Malamig na tanong ng isang magulo at nakakatakot na lalaki na nagngangalang Cyan Ghost, na kinakausap ang Wicked Bone sa loob ng isang tirahan. Ang taong ito ay isa pang mamamatay tao sa ilalim ng utos ng punong matanda, Cyan Ghost. Sa tabi niya, may isang matandang mukhang maamo at mabait, puti ang kilay at balbas. Kung ang isa ay hindi nakakaalam ng mas mahusay, iisipin nila na siya ay isang mabait na matandang lolo. Gayunpaman, ang matandang ito ay mas nakakatakot kaysa kay Cyan Ghost, at isa pa siya sa mga subordinate ng punong elder, si White Demon. Dapat tayo. May blood jade siya, kaya dapat natin siyang masubaybayan. Ang masamang buto, na nakaharap sa dalawang ito, ay tila natatakot at balisa habang siya ay mabilis na nagsalita. Dapat tayo. Ilang araw na ring naputol ang aura niya. Mabait na tumawa si White Demon, na nagdulot ng panginginig sa gulugod ng Wicked Bone. Hindi kaya nawala ng blood jade si Ricardo. Hindi dapat, Summer, ang kasuklam-suklam na babaeng iyon, ay namatay sa pagsisikap na iligtas ang kanyang anak na babae. Alam niya ang personalidad ni Ricardo, tiyak na itatago niya sa kanya ang blood jade. Kahit na nawala niya ito, dapat ko pa ring masubaybayan ang lokasyon ng blood jade. Malakas na bamulong sa sarili ang Wicked Bone. Maya-maya lang, may humawak sa leeg niya. Si Cyan Ghost, na may malungkot na ekspresyon, ay malamig na nagsalita, Wicked Bone, naglalaro ka ba? Binanggit ng punong elder na baka may lihim kang motibo, pinagnanasaan mo ba ang pamana sa katawan ni Ricardo? Nang marinig ito, mabilis na umiling ang Wicked Bone. Talagang pinagnanasaan niya ito noong una, ngunit ngayong alam na ng punong elder ang tungkol kay Ricardo, ang masasamang buto ay hindi nang ahas na mag-isip pa. Noon lang, biglang nag-iba-iba ang bone-made apparatus na ginamit niya para subaybayan ang blood jade. Nakuha ko na. Samantala, isang napakagandang dalaga ang naglalakad sa isang mall sa Slockmore. Si Violet Willis, isang binibini mula sa pamilyang Ancient Willis, ay napuno ng kuryosidad sa lahat ng bagay sa paligid niya. Sa sandaling ito, nakasuot siya ng modernong kasuotan, may low-rise jeans, crop top, at cute na sneakers. Naka-earphones din siya, nakikinig ng music. Parang nakalimutan na niya ang lahat. Sa totoo lang, hindi naman niya lubos na kasalanan. Binigyan siya ng ulo ng kanyang pamilya, si Hayden, at ng kanyang lolo ng Dragon Scale, noong una, ngunit bigla itong huminto nang dumating siya sa Slockmore, kasunod ng landas ng tagapagmana. Sinubukan ni Violet ang iba't ibang paraan at nakipag-ugnayan pa sa kanyang lolo, ngunit walang gumana. Umaasa lang si Violet para sa isang pambihirang tagumpay kung saan huling lumitaw ang tagapagmana. Ngunit nang pumasok siya sa isang high-end na tindahan ng bag, na handang magmayabang, nagsimulang mag-react ang Dragon Scale sa kanya. Ha! Isa pang reaksyon. Nagulat si Violet, nagliwanag ang mga mata. Kinabukasan ng tanghali, dumating si Kyrie gaya ng plano. Noong tanghali, nagluto si Ricardo ng mesa ng mga ulam sa bahay at sinundo si Nora mula sa kindergarten. Si Miranda din ay nagmamadaling bumalik mula sa trabaho.
Maging si Miranda, na tumulong sa pagpigil sa kalagayan ni Nora, ay nagpapasalamat din kay Kyrie. Tito Kyrie. Matamis na tawag ni Nora pagkakita kay Kyrie. Oh, anong magandang babae. Binuhat ni Kyrie si Nora at hinalikan ito sa pisngi, na nagpapakita ng mapagmahal na ekspresyon. Kuya, si Nora ay hindi kailanman naging magiliw sa mga tagalabas, kahit noong nakita niya ang kanyang lolo. Nakangiting sabi ni Miranda na tila nang aasar. Oh, haha, nako, mahal kong pamangkin. Tawa ng tawa si Kyrie at hindi binitawan si Nora. Nang makita ito, napangiti rin si Ricardo ng maluwag ngunit sadyang naglagay ng matigas na mukha, kunwari ay hindi nasisiyahan. Kuya, kapag ibinalik mo si Nora sa sekta sa pagkakataong ito, hindi mo na siya hahayaang magdusa pa. Nang marinig ito, namula si Kyrie at parang nahihiya. Umubo siya at nagpaliwanag, Ricardo, kasalanan ko ito. Alam mo, kadalasan wala ako sa Broken Pulse sect. Palagi akong nasa Reverse Destiny Tower. Kaya naman iniwan ko si Nora sa Fairy Peak. Hindi ko akalain na may mga api kay Nora. Ricardo, panatag ka, hindi ako aalis pagkatapos ibalik si Nora sa sekta sa pagkakataong ito. Mananatili ako sa Broken Pulse sect at personal na magtuturo at mag-aalaga sa aming munting prinsesa. Hindi ko na siya ipapadala sa Fairy Peak. Tinapik-tapik ni Kyrie ang dibdib niya at sinigurado si Ricardo. Sige kuya, nagsasalita lang ako, hindi ko sinasadyang sisihin ka. Maluwag at nakangiting sabi ni Ricardo na ikinaway ang kanyang kamay. Kabanata 673, ang dating Sun Moon Sect. Ang pagkain ay isang masaya at maayos na pag-iibigan, na puno ng tawanan at kasiyahan. Pagkatapos nilang kumain, sinamahan ni Ricardo si Kyrie sa masayang paglalakad sa malawak na estate ng mansion. Ricardo, narinig ko kay Senior Duan na hindi ka nababalik sa sekta ngayon. May importante ka bang aasikasuhin? Casual na tanong ni Kyrie. Tumango si Ricardo. Oo, meron. Ano ito? Mahalaga ba talaga ito? Alam mo namang delikado mag-travel sa labas, Kyrie remarked with a grave expression. Well, ito ay medyo mahalaga, malungkot na sabi ni Ricardo. Oh, anong problema? Nagtaas ng kilay si Kyrie, na curious. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, nagpasya si Ricardo na maging tapat. Kailangan kong bisitahin ang isang liblib na sekta na tinatawag na Sun Moon Sect. Sa pagbanggit ng sekta, nagbago ang ekspresyon ni Kyrie. Sun Moon Sect. Oo. Kuya, alam mo ba ang tungkol sa sekta na ito? Tanong ni Ricardo. Oo naman. Ang Sun Moon Sect ay dating isang mahusay na sinaunang puwersa. Sa kasagsagan nito, nakipagagawan pa ito sa organisasyong Order Warden. Nalampasan nito ang Broken Pulse Sect at ang Ancient Willis Family, katulad ng mga sinaunang kapangyarihan, paliwanag ni Kyrie na may haplos ng nostalgia. Nagulat si Ricardo sa paghahayag. Ano? Ganoon ba kalakas ang Sun Moon Sect? Nauna nang nagsalita si Kyrie tungkol sa kung gaano kakilakilabot ang organisasyon ng Order Warden. Ang bawat miyembro ay isang mabigat na presensya sa yugto ng nascent soul. Gayunpaman, ang pag-iisip ng Sun Moon Sect na minsang nakikipaglaban sa kanila ay lampas sa inaasahan ni Ricardo. Oo, ang Sun Moon Sect ay talagang napakalakas. Gayunpaman, libu-libong taon na ang nakalipas. Ang kanilang kaluwalhatian ay matagal nang lumipas. Ricardo, para saan ka pupunta sa Sun Moon Sect? Nag-iba ang tono ni Kyrie. Matapos pag-isipang mabuti ang kanyang mga salita, ipinaliwanag ni Ricardo, pupunta ako sa sekta upang patunayan ang isang bagay. Kapag napatunayan ko na, makukuha ko na ang pagkakaibigan nila. Tulad ng alam mo, ang Sun Moon Sect, tulad ng Broken Pulse Sect, ay may kaaway sa pamilya ng Ancient Willis. Sa pagkuha ng suporta mula sa Sun Moon Sect, nakakakuha tayo ng isa pang kakampi. Kaya kailangan kong pumunta. Nagpasalamat si Ricardo at buong pusong nagtiwala kay Kyrie. Kung wala ang kanyang patnubay, si Nora ay magdurusa ng hindi masukat. Sa harap ng pagtatanong ni Kyrie, nagbigay ng paliwanag si Ricardo, kahit hindi naman masyadong detalyado. Nang marinig ang kanyang paliwanag, maingat na tumango si Kyrie. Sige, sige.
Tapusin ang iyong negosyo at bumalik sa sekta sa lalong madaling panahon. Babawiin ko muna si Nora. Okay. Salamat ulit sa tulong mo kuya, nakangiting sabi ni Ricardo. Walang problema, walang pakialam na nagkibit-balikat si Kyrie. Nang lumingon si Kyrie para humanga sa mga bulaklak, isang misteryosong kislap ang sumilay sa kanyang mga mata, hindi nakita ni Ricardo. Pagkatapos kumain, umalis si Kyrie kasama si Nora sa hapon. Sa pagkakaroon ng magiliw na sandali kasama si Miranda, tinawag ni Ricardo ang maapoy na dragon ng Sun Moon Sect nang walang pagkaantala at hindi nag-aksaya ng oras. Pakiramdam niya ay patuloy siyang nabibigatan ng tatlong malalaking bundok, ang galit ng kanyang mga magulang, ang sumpa ni Nora, at ang banta mula sa pamilya ng sinaunang Willis. Hindi niya kayang magpakasawa sa romansa at lambingan. Nasa sabik si Fiery Dragon na makatanggap ng mabilis na tawag mula kay Ricardo, na naramdaman ang kanyang sinseridad. Napagkasunduan nilang magkita sa kumpanya ng Sun Moon Security sa Slockmore. Pagkatapos ay personal na sasamahan ni Fiery Dragon si Ricardo sa Sun Moon Sect. Matapos tapusin ang tawag, nilingon ni Ricardo si Miranda. Napatingin siya sa kanya na may halong pag-aatubili at pagmamahal. Gayunpaman, hindi niya sinubukang hikayatin siya na manatili, na nagpapakita ng kanyang pag-unawa at pagsasaalang-alang. Wife, I have to go, magiliw na sabi ni Ricardo habang hinahalikan ang noo ni Miranda at huminga ng malalim. Mag-iingat ka. Asawa, tumanggo si Miranda, gumanti ng halik. Pagkatapos ng tila walang hanggan, naghiwalay sila ng landas. Bago bitawan ang kamay ni Miranda, hiniling ni Ricardo, ingatan mo ang mga magulang natin at si Mason. Ingatan mo ang sarili mo. Huwag kang mag-alala. Hindi ako madaling lumabas sa hinaharap. Kung may negosyo man, ipapahawak ko sa mga subordinate ko. Ako na ang bahala sa mga magulang natin. Huwag mong kalilimutan, medyo sanay na ako ngayon, sagot ni Miranda. Sinusubukang pagaanan ang kalooban at pagaanan ang sakit ng paghihiwalay. Humihingi ng tawad sa aking mga magulang para sa akin. Hindi ako magpapalam sa kanila, sabi ni Ricardo na hindi sigurado sa pagharap kina Emmanuel at Cara matapos ang kagalakan na ipinahayag nila sa kanyang pagbabalik. Sige, nakangiting sabi ni Miranda. Nang hapong iyon, pumunta si Ricardo sa Slockmore, kung saan makakatagpo niya ang Fiery Dragon. Kinagabihan, nakarating na siya sa kanyang destinasyon. Gayunpaman, hindi niya makontak ang Fiery Dragon sa pamamagitan ng telepono. Ipinagpalagay ni Ricardo na ang Fiery Dragon ay hindi pa bumalik mula sa isla at nasa dagat pa rin. Pagkatapos ng lahat, ang isla ay malalim sa Gravelberg Ocean, at ang isang regular na barko ay hindi maaaring tumugma sa bilis ng isang kotse. Bilang resulta, nagpasya si Ricardo na huwag bumisita sa kumpanya ng Sun Moon Security ng mag-isa at piniling mag-check-in sa isang hotel para sa gabi. Sa 7 p.m., naupo si Ricardo sa isang Sichuan restaurant, handa nang magpista. Sa kabila ng kanyang kasalukuyang lakas, kailangan pa rin niyang bigyang kasiyahan ang kanyang pagnanais para sa pagkain, kahit na maaari niyang mapanatili ang kanyang mga funksyon ng katawan sa pamamagitan ng pagsipsip ng espiritual na enerhiya ng mundo nang hindi kumakain ng ilang buwan. Habang naghihintay ng kanyang pagkain, biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Ricardo, na nagpakita ng maingat at nagbabantay na tingin. Nararamdaman niya ang presensyang nakakulong sa kanya mula noong dumating siya sa Slockmore, at tila papalapit ito. Paglingon niya sa pintuan ng restaurant, nakita niya ang isang nakamamanghang, nakaistilong bihis na dalaga na papasok. Kabanata 674, Ako ang iyong nobya. Ang kasalukuyang hitsura ni Violet ay hindi kailanman magdadala sa sinuman na isipin na siya ay lumabas mula sa isang sinaunang kaharian. Sa unang sulyap, siya ay mukhang isang nakaistilong batang babae. Gayunpaman, alam ni Ricardo na ang babaeng ito ay tiyak na hindi simple. Sa kabila ng pagtatago ni Violet ng kanyang aura at lakas, nahirapan si Ricardo na basahin siya. Dahil sa kasalukuyang lakas ni Ricardo, ang hindi pagsukat ng lalim ng isang tao ay nagpahiwatig kung gaano mapanganib ang ibang tao. Matapos maabot ang mga huling yugto ng Golden Core at maunawaan ang mga panimulang batas,
maging ang mga nasa kalagitnaan ng yugto ng nascent soul ay hindi nakaligtas sa kanyang insight. Nangangahulugan ito na ang batang babae na pumasok sa restaurant ay hindi bababa sa mga huling yugto ng nascent soul, kung hindi mas mataas. Bilang kahalili, maaari siyang maging bihasa sa iba pang mga supernatural na kakayahan upang itago ang kanyang aura. Sa alinmang kaso, si Ricardo ay nanatiling lubos na mapagbantay. Samantala, habang nagmumuni-muni si Ricardo sa kanyang isipan, sumulyap si Violet sa kanya at hindi maiwasang magreklamo sa loob. Ito ang tagapagmana. Naisip niya. Nakakainis. Tumakbo ako pabalik-balik dahil sa kanya. Dati, nasubaybayan niya ang aura ni Ricardo at iniwan ang Slockmore upang magtungo sa Cranford. Gayunpaman, napansin niya ang aura nito na papalapit kay Slockmore habang papunta ito. Nagalit ito kay Violet at nagdulot ng sama ng loob kay Ricardo. Gayunpaman, ang kanyang pinakamalakas na pinagmumula ng sama ng loob ay dahil sa pag-uusap nila ng kanyang lolo na si Hayden bago umalis sa pamilyang sinaunang Willis. Hayden had told her, "Violet, kapag nahanap mo na ang inheritor, dapat ibalik mo siya." Hindi lang siya ang magiging ulo ng ancient Willis family kundi pati na rin ang asawa mo sa hinaharap. Isinasaalang-alang na si Hayden ay isang mabigat na miyembro ng ancient Willis family at mula sa parehong linya ng Ricardo, tila sila ay sinadya. Para sa pamilya ng sinaunang Willis, ang mga malapit na kamag-anak na nagpakasal sa isa't isa ay hindi isang alalahanin. Hanggat hindi sila direktang magkamag-anak, ito ay pinasigla pa, dahil ito ay magpapabagal sa pagbabanto ng linya ng dugo ni Dodror Dragon. Inaasahan noon ni Hayden na mapapangasawa niya ang tagapagmana. Gayunpaman, naramdaman ni Violet ang pagsasalungat tungkol dito. Sa kabila ng ayaw niyang suwayan ang kagustuhan ng kanyang lolo, hindi niya binalak na pakasalan ang tagapagmana. Gayunpaman, pagkatapos kumpirmahin si Ricardo bilang tagapagmana, sinimulan ni Violet na isaalang-alang siya bilang kanyang magiging asawa. With these thoughts in mind, naglakad si Violet papunta kay Ricardo pagkapasok niya sa restaurant. Tumaas ang isang kilay ni Ricardo habang sinusubukang itago ang kanyang pag-iingat at pagiging magalang nang magtanong siya, "Beautiful lady, what can I do for you?" Sumama ka sa akin, tumanggo si Violet at umirap kaagad pagkaupo niya. "Ano? Sumama ka? Sino ka?" Tugon ni Ricardo na may nagtatakang ekspresyon. Siya ay naging mas maingat sa kanyang sarili, handa sa anumang bagay. "Ako. Magpapakilala ako. Ako si Violet, ang iyong future asawa." Matapos mag-alinlangan, bahagyang namula si Violet nang sabihin ang huling salita. Nanlaki ang mga mata ni Ricardo sa gulat sa sinabi nito, at kung hindi lang moari si Violet, akalain niyang isa itong magandang baliw. "Ano? Niloloko mo ba ako? May asawa na ako. Paano mo ako naging asawa? May asawa ka na." Bahagyang kumunat ang noo ni Violet nang marinig ito ngunit nagpatuloy, "Sa mundong mundo, tama ba? Ayos lang. Pwede mo siyang isama. Kaya nating tatlo. Ako ang magiging pangunahing asawa, at maaari siyang maging side one." Dahil lumaki sa sinaunang kaharian, ang pananaw ni Violet ay lubos na naiiba sa mga modernong tao, at nalaman niyang ganap na normal ang konsepto ng mga lalaking may maraming asawa. Alam niyang maraming asawa ang kanyang ama, at marami ring asawa ang kanyang lolo. Hindi siya natuwa nang sabihin sa kanya ni Ricardo ang tungkol sa kanyang asawa ngunit nanatiling determinado. "Tumigil ka sa pagbibiro," protesta ni Ricardo. "Lady, sino ka? Bakit gusto mo akong sumama sa'yo?" Ganap na prangka, paliwanag ni Violet, "Ako ay mula sa pamilya ng Ancient Willis. Ang lolo ko ang pinuno, at tinanggap mo na ang pamana ng Jade Pendant na Hugis Dragon, tama ba? So, gusto kitang ibalik sa clan natin. Naiintindihan mo ba?" Nang matapos siyang magsalita, lumiit ang mga mag-aaral ni Ricardo, at ang buong pagkatao niya ay naninigas. Ang pamilya ng sinaunang Willis. Sila na naman. Ngunit sa pagkakataong ito, gumamit sila ng ibang paraan. Nagpadala ba sila ng isang dalaga para linawin na gusto nilang bawiin siya? Tinukoy ba niya ang kanyang sarili bilang kanyang asawa? 2 beses silang nabigo. Nagbago ba sila ng taktika ngayon?
Gumamit ba sila ng seduction? Habang siya ay maingat na inilabas ang Nagel iligtas buhay na kayamanan na ibinigay sa kanya ni Sullivan mula sa kanyang storage bag upang paghandaan ang anumang posibleng panganib, isang biglaang panunuya at medyo mapang-uyam na boses ang umalingaw-ngaw sa silid. Ricardo, hindi ko inaasahan na makikilala kita sa Slockmore, kasuklam-suklam na tao. Ang boses na ito ay parehong pamilyar at nakakadiri kay Ricardo. Nang tumingin siya sa pinanggalingan, nakita niya ang isang magandang babae na pumasok sa restaurant. Claudia. Kabanata 695 nakipagkitang muli kay Claudia. Claudia. Tumingin si Ricardo sa kaakit-akit na babae, at sa kanyang pagtataka, napakunot ang kanyang noo. Wala siyang ilusyon tungkol sa babaeng ito, ang kanyang dating asawa. Ang tanging nararamdaman niya para sa kanya ay pagkasuklam. Gayunpaman, sa sandaling ito, nakasuot ng purple na damit si Claudia at tila mas maganda pa kaysa dati. Si Claudia ay natural na nakakaakit, na may mapang-akit na aura sa kanya. Pagkatapos ng kanyang diborsyo kay Ricardo, nagawa pa niyang akitin ang iba pang mayayamang lalaki, sa kabila ng pagkakaroon ng isang anak at isang nakaraang diborsyo. Kahit na ang kanyang karakter ay kaduda-dodang, siya ay nagtataglay pa rin ng isang malaking pang-akit. At ngayon, parang mas mapang-akit siya. Ang kanyang peach blossom na mga mata ay tila may kakayahang mang-akit ng mga kaluluwa, at ang kanyang mga galaw ay naglalabas ng isang mapang-akit na alindog. Ang kanyang balat ay lumitaw na mas makinis at mas maputi, na may dagdag na hangin ng misteryo. Nagulat si Ricardo. Naging practitioner din ang babaeng ito. At ang kanyang lakas ay umabot sa maagang yugto ng core formation. Ang hindi alam ni Ricardo, sa kabila ng kanyang maningning na anyo, ito ang pinakamadilim na panahon sa buhay ni Claudia. Tiniis niya ang pang-aabuso at kahihiyan mula kay Mr. Hurst ng Heaven Gap Sect, na nagdurusa sa kamay ng isang baluktot na matandang lalaki. Walang nakakaalam kung gaano kalawak ang kanyang paghihirap sa paglilingkod sa isang lalaki kapwa sa pisikal at mental na sirang. Ngunit sa kalaunan ay naunawaan niya ito, kahit na yumuko sa mga nakakasukang gawa upang pasayahin si Arthur, na naghahanap ng pabor at proteksyon nito. Si Claudia ay naging paborito na ngayon ni Arthur sa Heaven Gap Sect, nakakuha ng isang makabuluhang posisyon sa kanyang tulong at kahit na nagsimula sa kanyang sariling landas sa paglilinang. Gayunpaman, walang araw na lumipas na si Claudia ay hindi nag-iisip ng paghihiganti laban kay Ricardo. Sa isip niya, lahat ng tiniis niya sa kamay ni Arthur ay dahil sa walang kwentang pag-abandona ni Ricardo. Ngayon, hinanggad niyang maging sapat ang lakas para lumuhad si Ricardo sa kanyang harapan at humingi ng tawad. Hey, Ricardo, kasuklam-suklam ka talaga. Hindi ba ikaw ang alipin ni Miranda? Pero heto ka, nanliligaw sa ibang babae sa likod ni Miranda. First, bagay talaga itong munting bagay na ito. Anong pagkakamali ang sumunod sa iyo? Pinandilatan ni Claudia si Ricardo, puno ng hinanakit at pangungutya ang mga mata nito. Sa kanyang tabi, isang grupo ng mga kabataan ang sumabay sa kanya. Sa mga lalaki, lahat sila ay may iisang katangian, makatarungan at malinis na ahit na mukha. Ang isa sa kanila ay pamilyar na mukha kay Ricardo. Sa sandaling banggitin ni Claudia ang Miranda, isang malamig na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha, ito ay si Isa. Nang makita siya, isang mabangis na hangarin sa pagpatay ang sumiklab sa Ricardo. Hindi niya nakalimutan si Nora, na muntik nang mapatay ni Isa. Ang kanyang determinasyon na patayin si Isa, ang dating young master ng pamilya Chu, ay hindi humina. Gayunpaman, si Ricardo ay naging alagad na ngayon ng Broken Pulse Sect, isang figure mula sa sinaunang panahon. Maaari lamang siyang umasa sa kanyang pisikal na lakas upang makapinsala sa iba. Ang kanyang pisikal na lakas ay katumbas ng huling yugto ng core formation. Ngunit sina Claudia at Isa ay nasa itaas ng core formation realm, na naabot pa ni Isa ang tuktok ng huling yugto ng core formation. Nang hindi mailabas ang kanyang buong kapangyarihan, tila mahirap ibagsak si Isa. Ikaw ang humihiling nito, Ricardo. Nagmura si Isa sa nagngangalit na mga ngipin, na para bang susugurin niya si Ricardo.
Ngunit sa pagkakataong iyon, isang malakas na sampal ang umalangaw-ngaw. Hinampas ng kamay ni Claudia ang mukha ni Isa. Magwala. Malamig na sinaway siya ni Claudia at nginisyan, Ricardo, minamaliit mo ako. Nanliligaw kay Isa. Hindi siya karapat-dapat. Tinatawag ako ngayon ng beteng na ito na kanyang guro. Kinagat ang kanyang mga ngipin, paulit-ulit na hinampas ni Claudia si Isa, na nakakuha ng atensyon ng mga patron at staff ng restaurant. Sa puntong ito, tila nabuhay lamang si Claudia para sa kanyang sama ng loob kina Ricardo at Isa. Mula sa bibig ni Arthur, nalaman ni Claudia na ipinakilala siya ni Isa sa lalaking pumapabor sa kanya ngayon. Kaya, sinamantala niya ang bawat pagkakataon para pahirapan at hiyain si Isa bilang kapalit. Si Isa, na dating mayabang at dominante, ay hindi nakayanan sa sampal ni Claudia. Yumuko pa siya at humingi ng paumanhin, salamat, guro. Ngumuso si Claudia at hindi man lang sumulyap kay Isa, nakatitig lang kay Ricardo. Ricardo, tingnan natin ito. Balang araw, babayaran kita ng 10 ulit at 100 ulit, she declared. Kasama si Isa at ang iba pang mga binata, umakyat si Claudia sa isang pribadong silid sa restaurant. Bakas sa mga mata ni Ricardo ang pagsisisi. Pinigilan niya ang kanyang pagnanais na kumilos laban kay Isa. Sa kasamaang palad, ang malalim na pag-uugat ni na Claudia at Isa sa kanya ay hindi nagtulak sa kanila na umatake. Alam ni Ricardo na hindi siya maaaring kumilos ng padalos-dalos. Ang pagdadala ng order warden ay hindi maiiwasan kung siya ay gumanti kay Isa sa galit, at ang mga kahihinatnan ay magiging kakilakilabot. Kung siya ay pinatay ni Order Warden, ang sumpa ni Nora ay hindi na mababawi. Bagamat gusto niyang ipaghiganti ang kanyang anak sa pamamagitan ng pagpatay kay Isa, alam ni Ricardo na kailangan niyang timbangin ng mabuti ang mga panganib. Samantala, nagulat din si Ricardo. Ang pakikipagtagpo kay Claudia ngayon ay hindi inaasahan. Si Isa ay tila sumali sa ancient martial arts faction na tinatawag na Heaven Gap Sect, na kilala ni Ricardo. Dati, nakipag-crush pa siya sa isang Golden Core late-stage expert sa tabi ni Isa, halos pilitin ng kalaban na i-self-destruct ang elixir field. Pero ngayon, sumali na si Claudia sa Heaven Gap Sect. At naging guro pa ba ni Isa? Hey! Hindi napigilan ni Ricardo ang pag-ungol, napakalaking sekta. Kabanata 676, Roadblock ng Kasamaan. Tahimik na nagtaka si Ricardo sa sarili, paano napunta sina Claudia at Isa sa Slockmore. Tungkol naman sa pang-aasar at pananakot ni Claudia, hindi ito isinasapuso ni Ricardo. Nais ba niyang maghayganti sa kanya? Ngumisi siya. Dalhin ito sa. Kung maglalakas loob siyang gumawa ng anuman, hindi utol si Ricardo na bigyan siya ng isang sampal. Sinundan man ni Claudia ang amo ni Isa, hindi siya itinuring ni Ricardo na may anumang pag-aalala. Nakatagpo na niya ang master ni Isa dati, isang maagang eksperto sa nascent soul. Noon, natakot siya sa kanyang nakatatandang kapatid na si Kyrie sa ilang salita, at ngayon, sa kanyang lakas na umaban sa huling yugto ng Golden Core, may kakayahan siyang lumaban sa mga naunang eksperto sa nascent soul. Kaya, ano ang magagawa ni Claudia, kahit na sinundan niya ang gayong tao? Hoy, sino yung babae kanina? Mukhang galit na galit siya sa'yo, anong ginawa mo sa kanya? Hindi maiwasang magtanong ni Violet na kanina pa tahimik na nagmamasid. Ang aking dating asawa, walang pakialam na sagot ni Ricardo. Dating asawa, may asawa ka na. Nabanggit mo kanina na may asawa ka na. So, bakas sa mukha ni Violet ang kakaibang ekspresyon habang kumunot ang kanyang noo at tumingin kay Ricardo. Tila nagpakita siya ng ilang paghamak. Ang isang lalaki na may maraming asawa at asawa ay maaaring hindi isang malaking bagay, ngunit ang pagkilos ng pagsisimula ng isang relasyon at pagkatapos ay pag-abandona dito ay nakaramdam ng disgusto kay Violet mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Yeah, I have a ex-wife, and now I have a wife too. 2 beses na akong kasal. So, gusto mo pa ba akong maging asawa? Nang aasar na tanong ni Ricardo. With that, tumayo siya at naglakad patungo sa exit ng restaurant, na wala ng gana matapos makasalubong si Claudia. Hoy, nakahanda na ang pagkain mo, saan ka pupunta?
Tumawag ang server ng restaurant, ngunit hindi pinansin ni Ricardo. Sino ang lalaking ito? Pa! Sinigawan ng server si Ricardo at bamulong ng ilang reklamo. Nagmamadaling hinabol ni Violet si Ricardo matapos makita ang eksenang ito. Nang maramdamang sinusundan siya ng dalaga, bumigat ang puso ni Ricardo. Nagmamadali siyang nag-isip kung paano makakatakas. Hoy! Tumigil ka dyan. I don't care how vile your character, but you must come back to the family with me, Violet said with a undeniable tone. Naningkit ang mga mata ni Ricardo. At paano kung tumanggi ako? Paano kung tumanggi ka? Saglit na natigilan si Violet, pagkatapos ay tila nalilito. Hindi niya kailanman naisip ang tanong na ito bago mahanap si Ricardo. Sa sandaling ito, naiwan siyang walang sagot. Gagawa ba ako ng aksyon? Hindi, paulit-ulit na pinaalalahanan ako ni Lolo, huwag basta-basta gumamit ng dahas sa labas. Walang sinuman mula sa pamilyang sinaunang Willis, maliban sa matanda, ang nakakaalam sa pag-iral ni Ricardo sa sandaling ito, at mas malamang na alam nilang sumali si Ricardo sa Broken Pulse sect. Kaya, hindi nang ahas si Violet na kumilos laban kay Ricardo, sa takot sa paghihiganti mula sa Order Warden. Dahil dito, naapakan niya ang kanyang paa sa galit at tumingin kay Ricardo na may hinanakit. Nang makita ang reaksyon ni Ricardo, hindi maiwasang magulat. Siya ay handa para sa kanyang pag-atake, at nasa kanya ang Nagel iligtas buhay na kayamanan na ibinigay sa kanya ni Sullivan sa kanyang kamay. Ngunit nang makita ang kanyang gawi, tila wala siyang balak na umatake. Saglit na puno ng pagdududa si Ricardo. Tila iba ang mga taong ipinadala ng Ancient Willis family para harapin siya sa mga nauna. Kapag tumanggi ka, gagawin ko, susundan na lang kita. Matagal na tinitigan ni Violet si Ricardo at sa wakas ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa medyo petulant at walang magawang tono. Sa kaunting kakulaitan at katigasan ng ulo, at kaunting kawalan ng kakayahan, dahil tumanggi si Ricardo at hindi siya nang ahas na kumilos, tila wala na siyang ibang pagpipilian. Okay, pwede mo akong sundan. Kakaibang tiningnan ni Ricardo ang dalaga at saka walang lingun-lingun na pumasok sa sasakyan. Sa pagkakataong ito ang pamilya ng sinaunang Willis ay tila may iniisip. Tila talagang naghahanda silang gumamit ng paraan maliban sa puwersa. Pagkasakay sa kotse, si Ricardo, na may pansamantalang ugali, ay tumawag muli ng Fiery Dragon. Sa pagkakataong ito, dumaan ang tawag. Ngunit pasulpot-sulpot ang signal, dapat ay malapit sila sa dagat, ngunit malayo pa rin sa lupa. Elder, nasaan ka? Gaano katagal bago tayo makarating sa Pampang? Tanong ni Ricardo sa malalim na boses. Malapit na. Dapat ay, mga, 1 oras o higit pa bago, makarating tayo sa lupain, biglang sumabog ang boses ni Fiery Dragon. Okay, bilisan mo. Si Ricardo, nang marinig ang tugon na ito, ay nakaramdam ng kislap ng pag-asa. Pagkatapos ibaba ang telepono, pinaandar ni Ricardo ang sasakyan at tinungo ang dalampasigan sa Slockmore. Kahit na tila nag-aatubili si Violet na kumilos, nanatiling mapagmatsyag si Ricardo. Sino ang nakakaalam kung anong uri ng masamang balak ang binalak ng pamilyang sinaunang Willis? Ang pinakakagyat na bagay ay ang makipagkita kay Fiery Dragon, at marahil ay may pag-asa na makatakas mula sa kanila. Pagkatapos ng lahat, ang Fiery Dragon ay isang master sa tuktok ng yugto ng nascent soul, dapat niyang protektahan ang kanyang sarili, tama ba? Sa pag-iisip nito, pinaandar ni Ricardo ang gasolina, at muling bumilis ang takbo ng sasakyan. Slockmore. Sa daan patungo sa isang liblib na pier, 3 figure ang nakatago sa mga puno sa gilid ng kalsada. Cyan Ghost, White Demon, tila papunta si Ricardo sa dalampasigan. Dito tayo maghintay, dadaan din siya. Ito ay isang magandang lugar upang gumawa ng isang paglipat. Naramdaman ng Wicked Bone ang presensya ni Ricardo at ipinaalam sa dalawa pa. Tahimik na tumango si Cyan Ghost at White Demon. Kung gagawa sila ng aksyon laban sa Ricardo, kailangan nilang pumili ng isang liblib at kakaunting lugar. Kung hindi nila sinasadyang sakta ng mga ordinaryong tao sa secular na mundo,
sila rin ay mahihirapan at hindi magampanan ang tungkuling ipinagkatiwala ng matanda. Kasabay ng pag-ungol ng makina ng sasakyan, ay biglang nanigas ang ekspresyon ng tatlong miyembro ng Wicked Bone. Nandito ba siya? Sa sandaling ito, si Ricardo, nakaupo sa kotse, ay biglang nakaramdam ng takot. Sa sumunod na segundo, lumiit ang kanyang mga mag-aaral. Dalawang figure ang lumitaw sa gitna ng kalsadang kanyang tinatahak, nakatayo ng tuwid at nakakatakot sa madilim na gabi. Mukhang hindi sila Violet. Dahil sa matinding pagkabalisa, inapakan ni Ricardo ang gas, dumiretso sa dalawang figure. Naghahanap ka ng kamatayan. Ngumisi si Cyan Ghost nang makita niya si Ricardo. Sa ilalim ng madilim na mga ilaw sa kalye, mukha siyang nakakatakot na parang isang masamang espiritu. Gusto mo bang mabangga tayo? Nakakatawa. Haha, umiling si White Demon, nagsasalita na may halong tawa. Kabanata 697, walang makakahipo sa kanya. Phew! Sa sumunod na segundo, casual na nakipag-palm shot si White Demon sa paparating na SUV. Kahit na pinigilan niya ang kanyang lakas, namutla ang mukha ni Ricardo, at nakaramdam siya ng matinding takot. Walang pag-aalinlangan, sumabog siya sa pinto ng kotse at nagmamadaling lumabas. Sa sandaling iyon, ang kotse ay nagkapira-piraso sa isang hampas ng palad ni White Demon. Ginawa ni Ricardo ang lahat ng kanyang bilis, tumakbo patungo sa isang malayong lugar. Gayunpaman, ang mga nakakatakot na aura sa likod niya ay nasa mainit na pagtugis, mabilis na nagsara. Sa wakas, dalawang figure ang dumating, isa sa harap ni Ricardo at isa sa likod, na nakapalibot sa kanya. Si Ricardo ba yun? Hihihi, ang tila maamo na mukha ni White Demon ay sinamahan ng isang nakakatakot na ngiti, at ang kanyang boses ay parang nanginginig, parang pato. Kung ayaw mong magdusa, sumuko ka at sumama ka sa amin. Nagsalita si Cyan Ghost sa malamig na tono. Si Ricardo, na nakaharap sa dalawa, ay nakaramdam ng matinding pagkabalisa. Sino ka? Malamig na tanong niya. Ang naunang batang babae ay nag-claim na siya ang apo ng pinuno ng Ancient Willis family. Kaya sino ang dalawang nakakatakot na individual na ito? Hindi kaya sila ay mula sa Ancient Winter family na naunang umatake sa kanya? Ngunit itinago niya ang Divine Feather at Treasure Map sa storage bag na ibinigay sa kanya ni Sullivan, ganap na itinatago ang kanyang presensya. Paano nila siya nahanap? Habang nagmumuni-muni si Ricardo, isang masamang boses ang biglang umalangaw-ngaw. Mga Ginoo, malamang na hindi madaling sumuko ang batang ito. I think we should go ahead and action. Bahagi na siya ng Broken Pulse sect ngayon, kaya hindi mo na kailangang magpigil. Baliin ang kanyang mga paa. Hayaan mo lang siyang buhay para maibalik. Kasunod ng boses, lumitaw ang isang payat na figure. Nabaluktot ng mali siya ang mukha niya habang nakatitig kay Ricardo, puno ng matinding puot ang mga mata. Nagalit ba ang Wicked Bone kay Ricardo? Talagang. Namatay si Kevin sa mga kamay ni Ricardo, at hindi yun isang maliit na bagay. Bagamat sinabi ng Wicked Bone na walang pakialam sa kanyang apo sa tuhod, malinaw na nag-iwan ng matinding sama ng loob ang pagkamatay ni Kevin. Sa sandaling ito, ang Wicked Bone ay sabik para sa Cyan Ghost at White Demon na pilayin si Ricardo, upang makahanap ng labasan para sa kanyang malalim na hinanakit. Isang magandang ideya. Bakas sa mukha ni Cyan Ghost ang isang malupit na ngiti. Puting demonyo ang sumigaw ng, hehe, na puno ng mali siya. Samantala, si Ricardo, nang makita ang masasamang buto, ay napuno ng pagtataka. Ang masamang buto. Nang makitang naruroon ang matanda ng pamilyang Reclusive Willis, biglang natauhan si Ricardo. Ikaw ba ay mula sa Ancient Willis family? Gulat na tanong niya. Hehe, tama ang hula mo. Huwag mo nang subukang manghula ulit. Tumawa si White Demon bago sinisingil si Ricardo. Inihanda ni Ricardo na gamitin ang kanyang mga bagay na nagel iligtas buhay anumang oras at napuno ng kalituhan at kawalang paniwala. Ang mga taong ito ay tila mula sa pamilya ng sinaunang Willis, gayon din ang Wicked Bone, na may katulad na estilo ng pag-uugali. Pero paano naman ang babaeng si Violet na nagpakita kanina?
Siya ba ay mula rin sa pamilya ng sinaunang Willis? Nagpadala ba sila ng dalawang magkaibang grupo para hanapin siya? Ito ba ay isang kaso ng isang nabigong pang-aakit na sinundan ng pagsalakay? Tumigil ka. Isang malakas na boses ang umalangaw. Kasabay nito, isang sword glow ang bumaril patungo kay White Demon, na katatapos lang umatake kay Ricardo. Sa una ay nakaka-relax, biglang nagbago ang ekspresyon ng White Demon. Mabilis niyang inilabas ang kanyang sandata para sawayin ang paparating na pag-atake. Sinamahan ng malinaw na kalabog, ang resulta ng kanilang sagupaan ay nagpa-atres kay Ricardo. Pati ang Wicked Bone ay nagmamadaling umatras. Isang magandang figure ang lumitaw sa tabi ni Ricardo, ang kanyang mga mata ay malamig na nakatutok kay Cyan Ghost at White Demon. Sino ka? Akin si Ricardo. Mawala kung pinahahalagahan mo ang iyong buhay. Ang malambing na boses ni Violet ay may bahid ng lamig. Nakahinga ng maluwag si Ricardo nang makita si Violet at nagtatakang tumingin sa kanya. Hindi niya inaasahan ang sitwasyon. Hindi ba ito isang kaso ng isang hindi matagumpay na pang-aakit na nagiging marahas? Hindi ba kaakibat si Violet sa iba? Ang matapang na tanong ni Violet ay nagpapahiwatig na hindi niya nakilala ang dalawa pa at hindi niya alam ang pagkakakilanlan ng Wicked Bone. Ito ay inaasahan. Si Cyan Ghost at White Demon, kasama ang Diritide na dati nang namatay sa kamay ni Todd, ay pawang mga may kasanayang individual na lihim na inaalagaan ng matanda. Nagsagawa sila ng mga gawain na hindi nakikita ng iba. Dahil dito, hindi alam ng iba pang matataas na miyembro ng pamilyang Willis ang tungkol kay Cyan Ghost at White Demon, at ang dalawa ay laging nakasuot ng maskara kapag sila ay dumating at pumunta sa pamilya Willis, na hindi nagbubunyag ng kanilang tunay na pagkakakilanlan. Tungkol naman sa Wicked Bone, bilang elder ng reclusive Willis family, wala ring contact si Violet sa kanya, kaya natural lang ang hindi pagkilala sa kanya. Nang makita ito, si Cyan Ghost at White Demon, kasama si Diritide na dati nang namatay sa kamay ni Todd, ay pawang mga may kasanayang individual na lihim na inaalagaan ng nakatatanda, at nagsagawa sila ng mga gawain na hindi nakikita ng iba. Kaya, nagkaroon sila ng mali siya kay Violet, na hindi nakilala ang alinman sa kanila o naiintindihan kung sino ang Wicked Bone. Sa sandaling ito, parehong inatake ni Cyan Ghost at White Demon sina Violet at Ricardo. Kinagat ni Violet ang kanyang mga ngipin, at sa sandaling iyon, ang pinakamataas na kapangyarihan ng yugto ng Nascent Soul ay sa wakas ay sumambulat ng walang anumang karagdagang pagtatago. Pumunta ka. Utos niya bago sumulong sa dalawang kalaban. Si Ricardo, na nakasaksi sa eksena, ay hindi nagatubili na umatras, alam na ang pagtayo at pakikipaglaban sa tabi ni Violet ay hindi isang opsyon. Nang makita ito, tumikim ang Wicked Bone, gustong samantalahin ang sitwasyon at atakihin si Ricardo. Dahil nasa maagang yugto ng Nascent Soul stage, tiwala siya sa kanyang kakayahang panghawakan ang binata. Gayunpaman, bago pa siya makakilos, isang sword glow ang pumasok. Walang makakahawak sa kanya. Mabagsik na boses ni Violet ang umalangaw. Nabaluktot sa takot ang ekspresyon ng Wicked Bone habang umiiwas at nagtatanggol sa sarili. Gayunpaman, pinalipad pa rin siya at bumulwak ang dugo mula sa kanyang mga sugat. Sinamantala ang pagkakataon, naglunsad sina Cyan Ghost at White Demon ng matinding pag-atake kay Violet. Kabanata 678 Violet seryosong nasugatan. Ang sandata sa kamay ni Cyan Ghost ay isang pulang dugo na mahabang kutsilyo, mabangis na humahampas patungo sa nakagambalang Violet dahil sa Wicked Bone. Sa mga kamay ni White Demon, isang mahabang staff ang walang awang hamampas sa ulo ni Violet. Ang dalawang taong ito ay walang ideya na pahalagahan ang kagandahan at Jade. Mabilis na pinalipad ng Escrimador ang Wicked Bone, mabilis na itinuon ni Violet ang kanyang atensyon sa kalaban. Gayunpaman, ang tatlo ay nasa tuktok ng Nascent Soul sa huling yugto, at ang isang bahagyang maling hakbang ay maaaring humantong sa isang kawalan. Mabilis na ang reaksyon ni Violet, tinabig niya ng espada ang mahabang kutsilyo ni Cyan Ghost. Ngunit, hindi niya ganap na naiwasan ang pag-atake ni White Demon sa oras.
Sa isang kisap mata, 3 pulgada na lamang ang nailipat ni Violet sa kanyang maselang katawan, iniiwasan ang isang kritikal na suntok sa kanyang ulo. Thud! Marahas na hinampas ng tauhan ni White Demon ang balikat ni Violet. Napaungol si Violet, nagsuray-suray ang katawan, bumagsak ang kaliwang balikat. Kahit na siya ay nasa tuktok ng nascent soul late stage, ang lakas ng White Demon ay tumugma sa kanya. Ang suntok na ito ay agad na nabasag ang kanyang protective aura, na naputol ang kanyang balikat at collarbone. Little girl, okay ka lang ba? Kailangan mo akong tulungan na pigilan ang dalawang ito. Lumipat si Ricardo sa isang tabi sa puntong ito, na nasaksihan ang eksena, isang ngisi ang sumilay sa gilid ng kanyang bibig. Pasulyap-sulyap sa wicked bone na pinalipad ni Violet, hindi niya sinamantala ang pagkakataong maghayganti. Pagkatapos ng lahat, ang kalaban ay nasa kalagitnaan ng yugto ng nascent soul, at habang kumpiyansa si Ricardo na harapin ang kalaban ng one-on-one, hindi ito magiging isang mabilis na laban. Sa ngayon, ang pinakamagandang opsyon ay ang tumakas. Hindi siya sigurado kung mapipigilan ni Violet si Cyan Ghost at White Demon. Sa isiping iyon, hindi na nagdalawang isip pa si Ricardo, tumalikod, at lumipad patungo sa malayong lugar nang hindi lumilingon. Makalipas ang ilang minuto, narating ni Ricardo ang pribadong dock na inayos kasama ang Fiery Dragon at tinawag siya muli. Malapit na akong mag-dock. Sa pagkakataong ito, napakalinaw ng signal sa telepono, sabi ni Fiery Dragon sa malalim na boses. Sige, bilasan mo senyor, kung hindi ka pa dumating, nahihirapan na ako. Udyok ni Ricardo. Anong nangyayari? Sinong sumusunod sa'yo? Humigpit ang tono ni Fiery Dragon nang marinig ito. Sino si Ricardo? Nabalitaan na siya ang kahalili ni Dodror Dragon. Talagang hindi dapat hayaang magkamali. Ito ang pamilyang sinaunang Willis. Nagpadala sila ng isang tao para hulihin ako. Saglit na nag-alinlangan si Ricardo at diretsyong sinabi sa kanya. Ang pamilya ng sinaunang Willis. Damat! Hintayin mo ako, papunta na ako. Nagsumpa ang Fiery Dragon nang marinig ito. Pagkatapos, narinig ni Ricardo ang tunog ng hangin at may nahuhulog sa tubig. Ang Fiery Dragon ba ay tumatalon sa dagat at lumalangoy? Matapos tumawag, at walang tugon, hindi napigilan ni Ricardo ang pag-ungol sa sarili. At sa katunayan, tama siya. Sa malawak na karagatan, ang Fiery Dragon ay mabilis na lumalangoy sa tubig na may malakas na true energy. Ang bilis ay maraming beses na mas mabilis kaysa sa isang ordinaryong bangka. Kahit na ang Peyton ay hindi maaaring lumangoy ng kasing bilis ng matandang ito. Sa kabilang banda, daan-daang round na ang pakikipagsagupaan ni Violet kay Cyan Ghost at White Demon. Sa sandaling ito, si Violet, ang munting prinsesa ng Ancient Willis family, ay nagtamo ng ilang bagong pinsala, at ang kanyang buong katawan ay nagkagulo. Gayunpaman, parehong Cyan Ghost at White Demon ang bawat isa ay may 2 o 3 sword wounds din sa kanila. Sa sandaling ito, silang tatlo ay nabahiran ng dugo. Sa paligid ng lugar kung saan sila nag-away, may malalaking bunganga at bitek, na may matataas na punong nahuhulog at nagiging pulbos. Malinaw kung gaano kakilakilabot ang naging resulta ng sagupaan sa pagitan ng nascent soul realm powerhouses. Ang Wicked Bone ay nakamasid sa malayo at hindi nang ahas na makialam sa matinding labanan. Nang makitang nakatakas si Ricardo, hindi na siya naglakas loob na ituloy, sa takot na baka hampasin muli siya ni Violet ng espada kapag natuklasan siya nito. Sa sandaling ito, gulo na ng laman at dugo ang kanyang dibdib at tiyan, mga labi ng mga sugat na ginawa ni Violet sa kanya kanina. Natakot ang masamang buto na baka isa pang ganoong dagok ang kanyang wakas. Kahit na ang kanyang kaharian ay nasa unang yugto ng nascent soul, ang kanyang pagkahilig sa pag-aaral ng mga masasamang pamamaraan ay nagdulot ng kanyang aktwal na lakas kumpara sa iba pang mga nascent soul powerhouses. Poof! Sa sandaling ito, hinampas ni Violet ang balikat ni White Demon gamit ang kanyang espada. Ang balikat ay pumutok ng dugo, na nagdagdag ng isang bagong butas na sugat. Poof! Katulad nito, marahas na tinadtad ni Cyan Ghost ang likod ni Violet gamit ang kanyang talem.
Bilang prinsesa ng Ancient Willis family, likas na nagtataglay ng maraming kayamanan si Violet. Hindi lamang ang kanyang espada, isang banal na sandata na may espiritual na nilalang, ngunit nakasuot din siya ng malambot na baluti na gawa sa balat ng espiritong hayop. Gayunpaman, ang talim ng Cyan Ghost, sa tuktok ng Nascent Soul sa huling yugto, ay hindi maputol ang sandata. Bagamat walang tumalsik na dugo, ang puwersang dala ng talim ay matinding tumama sa likod ni Violet sa pamamagitan ng armor. Nagiging sanhi ng isang makabuluhang blunt trauma. Ang nakakatakot na pagkabigla ay nasira ang mga baga ni Violet, at nagluwa siya ng bumubulusok na dugo. Higit sa lahat, ang suntok na ito ay tila yumanig sa kanyang gulugod. Ang mga ugat ng gulugod ng tao ay siksik at nakakaapekto pa nga sa paggalaw ng katawan. Isang nakamamatay na paralysis ang nanag sa kanya mula sa nasugatang gulugod, at naging mabagal at matamlay ang mga galaw ni Violet. Ang dalas at kalubhaan ng kanyang mga pinsala ay patuloy na tumaas. Para siyang bulaklak sa bagyo, na para bang anumang oras ay malalanta. Thud. Sa wakas, isa pang malakas na pag-atake ang damapo kay Violet. Sa sobrang lakas, ang mga tauhan ni White Demon ay tumawid sa dibdib ni Violet. Ang welga na ito ay nagpalipad pabalik kay Violet, na nagbuga ng dugo mula sa kanyang bibig. Kahit na sa mga dugo, ay maraming mga fragment ng kanyang mga organo. Lubhang nasugatan, nagpumilit siyang bumangon pagkalapag ngunit bumagsak muli. Sa sandaling iyon, pinunasan ni Violet ang dugo sa kanyang labi, namutla ang kanyang maselang mukha. Sinulyapan niya ang dating kinalalagyan ni Ricardo na may bakas ng ginhawa sa kanyang mga mata. Tumakas ba ang lalaking iyon? Good riddance. Ang kahalili ng Ancient Willis family ay hindi dapat mahulog sa kamay ng ibang tao. Hihihi, batang babae, malapit ka nang mamatay. Hindi mo dapat iniwan ang pamilya ng ganoon kadali, ang mundo sa labas ay lubhang mapanganib. Sa kabila ng pagkakaroon ng lakas ng Nascent Soul late stage at iba't ibang kayamanan, kulang ang aktwal mong karanasan sa pakikipaglaban, madali kang papatayin ng magkasama nating dalawa. Si Cyan Ghost at White Demon, nang makita ang kalagayan ni Violet, ay may mga ngiti sa kanilang mga mukha. Isa pa, gumamit sila ng mga salita para atakihin ang kumpiyansa at fighting spirit ni Violet. Sa sumunod na sandali, nagdikit ang mga ngipin ni Violet, isang malamig na kislap ang sumilay sa kanyang magagandang mata, na may bahid ng kabaliwan. Patayin mo ako. Ganun lang ba kadali? Kabanata 679, maghintay ka dyan, little girl. Sa pagbagsak ng mga salita, isang marahas at nakakatakot na kapaligiran ang bumalot sa katawan ni Violet. Ang orihinal niyang maselang mukha ay naging mabangis. Ang itim na enerhiya ay nag-spray mula sa katawan ni Violet, umiikot sa kanyang paligid na parang bumubuo ng isang espesyal na larangan ng enerhiya. Nang makita ang pagbabago ni Violet, agad na namutla ang mga mukha ni Cyan Ghost at White Demon. Hindi maganda, gagamitin niya ang curse body. Bilis, patayin mo siya. Ang mga ekspresyon ni Cyan Ghost at White Demon ay hindi pa nagagawang seryoso. Ang curse body ay isang sinaunang lihim na pamamaraan ng Ancient Willis family. Sa pag-activate, nadagdagan nito ang lakas ng isang tao ng 2 beses, ngunit humantong din sa pagkawala ng katwiran, walang takot na kabaliwan, at nabalisa na pag-atake sa lahat ng bagay sa paligid. Huli na. Ang mga talukap ni White Demon ay kumaibot, nagsasalita sa malalim na boses. Ano ang dapat nating gawin? Tanong ni Cyan Ghost na may mabigat na ekspresyon, ang kanyang tingin ay may dalang nagtatanong at nag-aalangan na kulay. Para bang kinukonsulte niya si White Demon kung dapat din ba nilang gamitin ang curse body. Ang dalawa sa kanila ay malinaw na nagtutulungan ng higit sa isang beses, na nagtataglay ng isang tacit understanding. Agad na naunawaan ni White Demon ang kahulugan ng Cyan Ghost at tiyak na umiling, hindi. Hindi natin magagamit. Noong ginamit ang curse body, bagamat nawala ang rasyonalidad noong panahong iyon, hindi ibig sabihin na nawala ang mga alaala. Kung nakaligtas si Violet at naalala na ginamit din nila ang pamamaraang ito, malalantad nito ang kanilang pinagmulan.
Bilang matapat na mga alipores na nilinang ng Elder, ang kanilang katapatan kay Maximus ay hindi mapag-aalinlanganan. Mas gugustuhin pa nilang harapin ang panganib na harapin ang pag-aalsa ni Violet kaysa hayaan ang matanda na nasa panganib na malantad. May isa pang dahilan din. Kapag ginamit na rin nila ang curse body, hindi ba mawawala rin ang rasyonalidad nila at aatake sila sa isa't isa? Sa puntong iyon, hindi tiyak kung sino ang mabubuhay o mamamatay sa kanilang tatlo. Mabuti. Kung gayon hindi natin ito gagamitin. Kumilos ng mabilis habang ang kapangyarihan ng pamamaraan ay hindi pa ganap na nagpapakita, at patayin siya sa lalong madaling panahon. Tumango si Cyan Ghost, isang cold-killing intent sa kanyang mga salita. Napuno rin ng kabaliwan ang mga mata nilang dalawa. Makalipas ang 5 minuto. Isang puting balbas ang lumutang sa hangin. Thud. Isang malaking ulo ang gamulong sa lupa. Bumagsak ang walang ulong katawan ni White Demon. Sa sandaling ito, ang buong kanang braso ni Cyan Ghost ay naputol, at ang kanyang mukha ay puno ng takot at takot. Ang kanyang dibdib at tiyan ay bumubulwak ng dugo. Ang kanyang bituka ay ginutay-gute ng lakas ng espada, kaya hindi na siya makilala. Ngunit bilang isang peak na late nascent soul stage powerhouse, ang kanyang life force ay hindi kapani-paniwalang malakas, na siyang tanging dahilan kung bakit hindi siya namatay. Pasulyap-sulyap sa ulo ni White Demon at pagkatapos ay kay Violet, na halos nakaluhod pa rin na may mga labi ng kabaliwan sa kanyang mga mata, hindi napigilan ni Cyan Ghost ang panginginig, at dali-daling nilunok ang isang grand revitalizing peel. Sa susunod na sandali, lumingon siya at tumakas. Ang kinahinatnan ng labanang ito ay ang pagkamatay ni White Demon at ang pagtakas ni Cyan Ghost na may matinding pinsala. Ngunit hindi naging mas mahusay si Violet. Nakaluhod na siya ngayon, hindi napigilan ang pagdura ng dugo. Ang kanyang kaliwang braso ay nakabitin ng mahina, na tila walang silbi. Ang kanyang katawan ay natatakpan ng mga hiwa at mga mantsa ng dugo, at maging ang kanyang baluti ay sira-sira. Dahil lamang sa ginamit niya ang curse body na pinanghawakan niya hanggang ngayon nang hindi namamatay. Ngunit nang mawala ang epekto ng curse body, ang tanging naghihintay kay Violet ay kamatayan. Dahil alam nilang tiyak na mapapahamak siya kaya pinili ni Cyan Ghost na huwag ipagpatuloy ang panganib ng kanyang buhay. 8:30 p.m. Isang motorhome ang dahan-daang naglakbay sa kalsada. Nauna nang nakipag-ugnayan ang Fiery Dragon sa sekta, kaya may mga tao mula sa Sun Moon Sect sa pribadong pantalan upang kunin sila. Nakaupo sa tabi ni Ricardo si Fiery Dragon, na nagbibigay sa kanya ng kaganhawahan. Kaya't nagpaplano siyang bumalik upang makita kung ano ang naging labanan nina Violet at Cyan Ghost. Bago umalis, napansin niyang tila nasugatan si Violet at The Shadow. Magkaaway sila, ngunit nailigtas siya nito, kaya marami siyang gustong itanong kay Violet. Sa sandaling iyon, isang alagad ng Sun Moon Sect na nauuna ang biglang tumapik sa preno, at bumagal ang takbo. Si Ricardo, nakaupo sa likuran, ay bahagyang dumilat nang makita ang isang figurang mabagal na naglalakad sa daan. Sa itsura ng figure, hindi maikakailang babae ito. Ngunit hindi matatag ang kanyang lakad, na para bang anumang oras ay babagsak. Iyan ba ang batang babae? Namumula ang mukha ni Ricardo, mabilis na tinawag ang sasakyan na huminto. Sa susunod na sandali, itinulak niya ang pinto at tumakbo palapit sa kanya. Sa mas malapit na pagsisiyasat, nakilala niya ang figure bilang Violet nang walang pag-aalinlangan. Ngunit ang kanyang hitsura sa sandaling ito ay nabigla kay Ricardo. Violet. Mahina na tumawag si Ricardo, sa hindi malamang dahilan ay nakaramdam siya ng pagsisisi at pagkakasala sa kanyang puso, kahit na siya ay isang kaaway mula sa pamilya ng sinaunang Willis. Ha! Nang marinig ang boses ni Ricardo, tumangala si Violet na nahihirapang kumilos. Nang makita niya si Ricardo, bakas sa mukha niya ang pagtataka. Pagkatapos ay nagsalita siya, mabilis. Tumakas. Bakit? Bumalik ka. Go. Tandaan, kailangan mong bumalik, sa Willis. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, tila nawalan siya ng lakas at bumagsak. Si Ricardo, nang makita ito, ay nagmamadaling lumapit upang saluhin siya.
Biglang umagos ang malakas na amoy ng dugo sa kanya. Walang nakakaalam kung gaano karaming dugo ang nawala sa babaeng ito. Ibinuka ni Ricardo ang kanyang bibig at nakita ang isang Grand Revitalizing Pill sa loob. Marahil, sa Grand Revitalizing Pill na ito na pinanghawakan niya hanggang ngayon nang hindi namamatay. Naramdaman ang nalalapit niyang kamatayan, naging seryoso ang ekspresyon ni Ricardo habang mabilis siyang binuhat papasok sa sasakyan. Anak, sino ang babaeng ito? Paano siya nasaktan ng ganito? Nagtanong si Fiery Dragon, na may pagtatakang ekspresyon, mula sa loob ng kotse. Malinaw na ikinagulat niya ang kalagayan ni Violet. Kaibigan ko. Saglit na nag-alinlangan si Ricardo, piniling huwag ibunyag ang pagkakakilanlan ni Violet kay Fiery Dragon, dahil sa awayan sa pagitan ng Sun Moon Sect at ng Ancient Willis family. Agad niyang pinaandar ang Dragon's Energy Primordial Technique, desperadong ibinuhos kay Violet ang Dragon Essence Energy para ayusin ang kanyang matitinding pinsala. Maghintay ka dyan, batang babae. Kahit na angkinin mo na ikaw ay mula sa pamilya ng sinaunang Willis, hindi ko gustong magkaroon ng anumang pabor sa iyo. Kabanata 700, My Magic, You Know Nothing. Nang makitang hawak ni Ricardo ang isang kalahating patay na nakahawak pa rin ang kamay sa dibdib ng isa, naging kakaiba ang ekspresyon ng Fiery Dragon. Talaga. Ang babaeng ito ay halos patay na, at ang batang ito ay nagmamalasakit pa rin sa pagsasamantala sa iba. Baka may masamang hilig. Napakunot ng noo si Fiery Dragon sa naisip. Ganito ba ang ugali ng kapalit ng Dodroar Dragon? Anak, anong ginagawa mo? Hindi na nakapagpigil si Fiery Dragon at tinanong si Ricardo. Pinapagaling ko siya, sabi ni Ricardo sa malalim na boses, ngunit hindi huminto ang kanyang mga kamay. Patuloy niyang inilalagay ang Dragon Essence Energy sa acupoint sa dibdib ni Violet. Nang marinig ito, mukhang nag-aalinlangan si Fiery Dragon. Kahit sa ganitong estado, mailigtas mo ba siya? Kahit nabigyan mo siya ng libu-libong Grand Revitalizing Pills, hindi ito makakatulong, hindi ba? Ang aking mga medikal na kasanayan ay mas malakas kaysa sa Grand Revitalizing Pills. Ang tono ni Ricardo ay nagpahayag ng isang matatag na kumpiyansa. Oh, ganoon ba? Natatakot ako na mayroon kang masamang intensyon, anak. Ngunit sa babaeng ito na nasugatan ng ganito at nasa bingit ng kamatayan, mas mabuting huwag mo siyang igalang, mahigpit na sabi ni Fiery Dragon. Nang marinig ito, nawalan ng masabi si Ricardo. Senyor, masyado kang maraming iniisip. Sa edad mo, hindi ba dapat mas malinis ang isip mo? Dumi ang isip ko. Tingnan kung saan nakalagay ang iyong kamay. Sa iyong pag-uugali, paano ka pipiliin ni Dodroar Dragon bilang kahalili niya? Kahit na ikaw ang kahalili ni Dodroar Dragon, ako, mula sa Sun Moon Sect, ay tumangging makisama sa iyo. Galit na galit si Fiery Dragon. Sa kabila ng kanyang katandaan, siya ay may maapoy na ugali. Baka maglabas siya ng martilyo at habulin si Ricardo. I really am healing her, and I am sure maibabalik ko siya. Kung ayaw mong maniwala sa akin, paano tayo tumaya? Ganti ni Ricardo. Anong klaseng taya? Walang pagdadalawang isip na tanong ni Fiery Dragon. Mabilis niyang tiningnan ang kalagayan ni Violet at hindi siya makapaniwalang maliligtas siya. Pusta tayo. Natulungan mo akong pumatay ng tao. Paano na? Napangisi si Ricardo. Pumatay ng tao. WHO. Naguguluhan si Fiery Dragon. Alam mo ba ang tungkol sa Heaven Gap Sect? Tanong ni Ricardo. Sektang Gap ng Langit. Ang mukha ni Fiery Dragon ay agad na nagpakita ng paghamak. Ang Eunuch Sect. Siyempre, alam ko. Ito ay isang katamtamang makapangyarihang sekta sa nakatagong mundo. Gusto mong pumatay ng isang tao mula sa Heaven Gap Sect? Oo, senyor. Medyo nahihirapan akong gumawa ng move. Kung nanalo ako sa taya, sana matulungan mo akong dalhin siya sa akin at patayin siya sa harapan ko. Tumango si Ricardo. Oo naman. Pero pagalingin muna natin ang babaeng ito. Kung mapagaling mo siya, ako, si Fiery Dragon, ay yuyuko sa iyo. Sa oras na iyon, hindi magiging problema ang tulungan kang pumatay ng isang tao, agad na sumang-ayon si Fiery Dragon sa taya.
Bahagyang napangiti si Ricardo sa tugon, na naglalabas ng kumpiyansa sa kanyang mga mata. Bagamat malubha ang mga pinsala ni Violet, naranasan na ni Ricardo ang gayong mga pinsala noon, kasama na ang kay Mason, at pinasigla siyang muli. Mayroon siyang ganap na katiyakan tungkol dito. Ngunit habang patuloy na ginagamit ni Ricardo ang Energy Primordial Technique ng Dragon para gamutin si Violet at imbestigahan ang kalagayan nito, baka sa mukha nito ang pagkalito. Dahil nakaramdam siya ng pamilyar na enerhiya sa loob ni Violet. Isang napakalamig at nangingibabaw na dark energy. Katulad ng sumpa sa loob ni Nora. Paano ito mangyayari? Dala rin ba ni Violet ang sumpa ng Ancient Willis family? Ngunit siya ay apo ng pinuno ng pamilya ng sinaunang Willis. Nagmana man siya ng sumpa, dapat ay niresolbo niya ito. Naalala ni Ricardo ang sinabi ni Summer sa kanya na ang pinuno ng pamilya ng sinaunang Willis ay maaaring magtanggal ng gayong sumpa. Kung ang kanyang apo ay may dalang sumpa, ang ulo ng pamilya ay dapat na itinaas ito. Sandaling kumunat ang noo ni Ricardo, naramdamang hindi kasing simple ng tila ang mga bagay-bagay. Habang pinag-aaralan pa niya, ang mga bagay-bagay ay naging lalong nakalilito. Ngayon, dalawang grupo ng mga tao mula sa Ancient Willis family ang dumating upang hulihin siya, at gumawa pa sila ng karahasan. Gayunpaman, tila hindi alam ni Violet ang kanilang pag-iral. Dagdag pa nito, ang presensya ng parehong malamig at madilim na enerhiya sa loob ni Violet ay lalong nagpagulo kay Ricardo. Ang sasakyan na umuusad ay minamaneho ng isang Sun Moon Sect steward na dumating para tulungan sila. Ang sasakyan ay hindi papunta sa lokasyon ng Sun Moon Sect. Ang Fiery Dragon ay may mataas na posisyon sa Sun Moon Sect, at isang komportableng sasakyan ang ipinadala para sunduin siya at si Ricardo, na naging dahilan din upang mapadali ang paggamot kay Violet. Dati, binuhat ni Ricardo si Violet sa kotse at inihiga sa kama. Umupo siya sa tabi niya, hindi umaalis sa katawan niya. Si Fiery Dragon din, ay matamang nanunood, na may suot na ekspresyon ng hindi paniniwala. Gayunpaman, nang magsimulang mag-isip si Ricardo, unti-unting naging nakakasilaw ang ekspresyon ng Fiery Dragon. Ang mga sugat ni Violet ay halatang gumaling sa napakabilis na bilis. Ang kanyang mga sugat at punit na laman ay unti-unting nagsasara. Ang balikat at collarbone na nabali ay unti-unting naaayos. Ang dati niyang maputla na mukha ay muling naging kulay rosas. Nagsisimula ng maging matatag ang kanyang hininga at lumalakas ang kanyang sigla. Ito, talagang nagligtas sa kanya. Si Fiery Dragon, isang nascent soul kick expert, ay natural na nakadarama ng mabilis na paggaling ng sigla ni Violet. Hindi niya maiwasang mapasigaw sa gulat. Ang kanyang lumang mukha ay namula, na nagpapakita ng isang hindi kapani-paniwalang buhay na ekspresyon. Walang pakialam na tumanggo si Ricardo. May magic, wala kang alam. Paano? Paano mo nagawa? Nauutol na sabi ni Fiery Dragon. Nang marinig ito, ngumiti si Ricardo. Ako ang kapalit ni Dodror Dragon. Wala kang alam sa magic ko.